Ang sabi dito sa 17 verse 5, samantala nagsasalita pa siya, si Pedro, narito, isang maningning na alapaap ay bumilin sa kanila at narito, ang isang tinig na mula sa alapaap na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kung kinalulugdan, siya ang inyong pakinggan. So, itong Kristo na to, na sinabi ng Ama, may sasabihin. Ano na yung mga sasabihin niya? Ito po yung mga utos, oh. Love one another. Nagkalat po ako ng Bible dyan, kanina, nung kunti pa lang po yung tao. Gusto ko sana kayo din yung makapapasa. Dahil Bible study nga po ito eh. Gusto ko malaman nyo, babasa nyo rin, yung mga binabasa ng teachers po dito. Para, kasi kung ano yung madalas na binabasa natin, nakikita ng mata natin, yun yung pumapasok sa isip natin. Ayon po yun sa science. Kung ano yung madalas na narinig natin, yun yung pumapasok sa isip natin. At yun yung sinasabi, yung sinasalita natin. Kaya kung ano yung madalas na sinasabi mo, yun yung madalas na ginagawa mo. Kung natatandaan niyo po, yung ating Panginoon si Kristo, nung siya ay mauhaw, nung mamit niya yung Samaritana, nasa dyan po yun. Ang sabi ng babae, paanong makakakuha ka ng tubig? Eh wala kang panalo. Ang gustong ibigay ng ating Panginoon si Kristo is yung tubig na buhay. And then, ang sabi, habang kausap ng ating Panginoon si Kristo yung babae, ang sabi niya, napaghahalata ko na ikaw ay isang propeta. Na kailangan sa mga sinasabi natin, sa mga nakakadinig sa atin, malaman na ikaw ay isang tunay na Kristiyano. Sa sinasabi mo pa lang, o sa action mo pa lang, malalaman nila na ikaw ay isang Kristiyano. Ano po? Ang sabi dito sa huling utos, love one another. Gusto ko po sana mabasa nyo rin. Itong nakalagay sa John 15 verse 12. Ang sabi po ng John 15 verse 12, hindi ko po nilagay sa monitor. Gusto ko po na sana mabasa nyo yung talata rin ito dahil para po sa aking lahat ito. John 15 verse 12, ito ang aking utos, na kayo'y mag-ibigan sa isa't isa na gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Ito po yung utos sa atin sa huling panahon. Dito. Anong sabi ng 13:13 na 1 Corinthians? Nananatili ang tatlong ito, pag-asa, pananampalataya, pag-ibig, ngunit ang pinakadakilang sa lahat ay ang pag-ibig. Number 2, huwag paubayaan ang pagkakatipon. Hebreo 10:25. Ang sabi po ng Hebreo 10:25 ay ganito po, na huwag natin paubayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mga aralan sa isa't isa, lalo na kung inyong namamalas na malapit na ang araw. So kasama ito sa utos sa huling panahon na huwag pababayaan ang pagkakatipon. Dahil noong panahon nila ng mga apostol, napaka-lakas ng persecution. Dahil pag nagsamba ka at nagkakatipon sa pangalan ng ating Panginoon Kristo, pinapatay. Ngayon wala pong hadlang para tayo ay magkatipon. Wala pong hadlang. Maliban na lang kung sinasabi nga palagi ng mga tumatay dito, kung birthday ni Mayo or may sale, yan, hindi, or may pasok, gano'n, na ipagpapaliban yung tinatawag na pagsamba. Ano po? Pangatlo, forgive. Talakay ko po ito na nakaraan. Colossians 3:13. Magtiisan kayo sa isa't isa at magpatawaran kayo sa isa't isa. Kung ang sino man ay may sumbong laban sa kanino man, na kung paano pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. So, kung isipin natin at uunawain ng ito, kung ang ating Panginoon si Kristo ay nagpatawad sa kabila ng dinuraan, minura, hinampas, halos
lahat ng tinatawag na pag-alimura nandun sa kanya. Pero ano sabi niya? Nung bago siya malagot ang hina, patawarin mo sila, Ama, sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Dahil nga Kristiyano tayo, tagasunod ng ating Panginoon sa Kristo, ayaw na natin magpatawad. Kaya. Tayo po eh. Forgive. Ang sabi sa Matthew 18, maganda po yung nakalagay po rito eh. Matthew 18, verse 21. Na magkagayon lumapit si Pedro at sinabi sa kaniya, Panginoon, makailang magkasala ang aking kapatid laban sa akin na siya'y aking patatawarin. Hanggang makapito, ang sumagot ang ating Panginoon Kristo. Sinabi ni Jesus, hindi ko sinabi sa iyo na hanggang makapito, kundi hanggang maka-pitongput-pito. 70 times 7. So, yung 7 po sa Biblia ay number ay perfect po, no? Perfect. Ibig sabihin, habang may buhay ka, magpatawad. Tanggalin natin yung click na nakabalog dito sa ating mga puso. Palitan po natin. Maglaan tayo ng kunting buwang dyan para sa pagpapatawad. Dahil yung nakalagay sa Matthew 6, patuloy, kung hindi tayo patawad, hindi tayo patatawarin ng ating Ama na nasa langit. Utos ito ng ating Panginoon Kristo ngayong huling araw dito sa atin. Panlima, magpakumbaba. Ginagawa ba natin yun? Nagpapakumbaba tayo. Kung baka masanggil na tayo dyan sa kalsada, parang hindi mo na kayang parang manarap ka na. Hindi po. Kailangan magpakumbaba po tayo sa lahat ng pagkakataon. 1 Peter 5 verse 6. Kaya't kayo'y magpakababa sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo'y kaniyang itaas sa kapanahunan. Matthew 23 verse 12. Verse 12. Ang sino man nagmamataas ay mabababa, at ang sino man nagpakababa ay tataas. Ha? Pride. Kasama po dyan, no? Wala pong nabubuhay sa pride. Subukan mo kumain ng sabon. Sabon po ito eh. Kaya po walang nabubuhay sa pride. Yung tinatawag na sa sinasabi ng sanlibutan na kapag puro pride na lang ipahiran mo sa sarili mo, wala pong mangyayari po sa atin. Ang utos po sa atin ay magpakumbaba. Yung nakalagay dito sa number 5. Magpakumbaba po tayo. Utos to ng ating Panginoon Kristo. Siya ang inyong pakinggan ayon sa 17 verse 5 ng Matthew. Kasama ito sa sinasabi niya na siya ang inyong pakinggan, sabi ng Ama. Panlima, para po ito sa mga kabataan. Ephesians chapter 6. May Bible din mga kabataan. Pakibasa ko. Ephesians 6:1 please. Mga anak, magsasalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ina na sa unang utos na may pangako. Unang limang kang mabuti at ikaw ay mabuhay sa malaon ng lupa. Salamat sa lupa. Opo, okay. Salamat po, salamat. Ang sabi dito, mga anak, muli mong unitin, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ina na siyang unang utos na may pangako.